Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Medyo matindi ang balitaka na naman. Napanood nyo ba yon, mga kabunyog, mga kababayan? Ang pinakauna doon, mga kabunyog, nag-deliver kasi ng chairman's report si Senador Lacson. Matagal nang sinasabi yan ni Senador Ping Lacson na magdi-deliver siya ng chairman's progress report. Ang progress report na sinasabi niya, mga kabunyog, mga kababayan, kasi nga 'di ba, yung kanyang report, yung partial report ng Senate Blue Ribbon Committee, ayaw pirmahan nila Marcoleta at saka yung mga kasamahan ni Marcoleta, ayaw nilang pumirma. Oh, ang laman kasi ng report na 'yon, ang laman ng report na 'yon, siyempre nirerekomenda doon na kasuhan nga sa ilalim sa preliminary investigation si Chis Escudero, si Jingo Estrada, si Joel Villanueva. Nakalagay yan doon sa partial Senate Blue Ribbon Committee report. Ay itong si Marcoleta sa kayong grupo niya, siyempre pinuprotektahan sila Chis Escudero, sila Jingo Estrada at Joel Villanueva. Ayaw pumirma. Dahil ayaw pumirma noon sa report ng Senate Blue Ribbon Committee, ang ginawa ni Senador Ping Lacson, deliver na lang siya ng chairman's report. Kumbaga ang present niya na lang report niya bilang chairman. Hindi na yung report ng komite. Kasi hindi nga pumipirma Kailangan siyam na pirma hindi naman ito pumipirma itong mga kakampi ni Marcoleta. Si Ruben Padilla ayaw din pumirma. Di sabi ni Senador Ping Lacson, kung ayaw niyong pumirma, di gawin natin, huwag ng committee report. Ang gawin na lang, report ko na lang bilang chairman. Kaya nag-report siya bilang chairman. Ngayon, syempre, present ni Senador Ping Lacson yung mga main findings ng Senate Blue Ribbon Committee. Syempre, yung ni Chis Escudero, ni Jingo Estrada, ni Joel Villanueva, pinakita ni Senador Ping Lacson. Ito namang si Marcoleta gustong i-interpellate si Senador Ping Lacson. In the interest of orderly and more comprehensive discussions and productive deliberations, and to avoid redundant and repetitive clarificatory questions that may be posited by our colleagues, I reserve my right to address any and all interpellations after my sponsorship of the still pending partial committee report. Dalawa na lang po, 2 or 3 more. At pwede nang i-file sa Bills and Index Division ng Senado ang partial committee report. Until then, Mr. President, I am not yet yielding the floor. May I ask Senator Lacson if he wishes to yield some questions by way of interpellation? Senator Lacson, I'll say it again, Mr. President. Until the partial committee report is submitted or filed with the Bills and Index Division, and until after I have sponsored the partial committee report, I'm not yielding the floor. Simple lang naman ang argumento doon ni Senador Ping Lacson. Simple lang naman. Bakit mo ako i-interpellate na hindi nga kayo pumipirma sa report? Parang, bakit nyo ako ngayon i-interpellate? Bakit nyo ako isa sa ilalim sa question and answer? Yung report, ayaw nyong pirmahan. Tapos ngayon na nagre-report ako, tatanungin nyo ako. Wala kayong respeto. Parang ganito, hindi nyo ako nire-respeto bilang chairman. Ayaw nyong pirmahan yung report. Tapos ngayon na nag-report ako, hindi na bilang committee, Senate Blue Ribbon Committee report, kundi na lang, kumbaga report niya na lang bilang chairman. Ang gusto ni Marcoleta, i-interpellate si Lacson. Ayaw naman ni Senador Ping Lacson. Sabi ni Senador Ping Lacson, hindi ako papayag na i-interpellate. Sige, magpa-interpellate ako. Pero, permahan nyo muna ang report. Permahan nyo na muna.
pag napirmahan na yung report, ire-report natin sa plenary, dun ako pwedeng magpailalim sa interpellation. Kumbaga, ang sinasabi ni Senador Ping Lacson, papayag siya sa interpellation, pero i-interpellate siya dun sa Senate Blue Ribbon Partial Committee Report. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan, yan ang sinasabi ni Senador Ping Lacson. O ngayon, sabi ni Marcoleta, highly unusual naman yan. Hindi, napaka-highly unusual naman yan na ayaw mong magpa-interpellate. Ngayon, nagpapakampi si Marcoleta kay Senate President Soto. Ang gusto niya, mag-rule bilang presiding officer, mag-rule si Senate President Soto na pumayag si Lacson na magpa-interpellate. Kaya lang, ang in-invoke ni Senate President Soto, yung tradisyon sa Senado. Ang tradisyon sa Senado, mga kabunyog, mga kababayan, kung ayaw magpa-interpellate nung senador na nagpe-privilege speech, hindi siya pwedeng pilitin. Mr. President, that is very highly unusual. Why would Senator Lacson make a precondition that the partial report should be signed by at least a majority of its members before he can yield May, to interpellation? yes. May I place on record that it is the prerogative of any member of the Senate to yield or not yield. As a matter of fact, in my many years here, Senator Miriam Defensor Santiago, and I'm sure Senator De Estrada is well aware of this, who was with me. Senator Miriam Defensor Santiago, every time she delivers a privileged speech, does not entertain any interpellation. Yes, And Mr. it is her- President, but it this is her is prerogative. this is different. And then, Because if as I said, it is the prerogative of Senator Santiago, and it is likewise the prerogative of Senator Lacson, because he wants that, as he mentioned, he wanted that his partial committee report be reported out and sponsored before he can answer any questions to that effect. Mr. President, if Senator Lacson would just say that he doesn't want to be interpellated, that will be okay with me. But he should not make a precondition that his unwillingness is conditioned upon whether or not the partial report should be signed by the majority. This is very unusual, Mr. President. Yes, we respect your opinion. Tapos sinight ni Senate President Soto yung panahon mismo ni Miriam Defensor Santiago. Nung nagsasalita si Miriam Defensor Santiago, nagdi-deliver ng kanyang privilege speech, may gustong mag-interpellate sa kanya, sabi niya hindi. Ayaw niyang magpa-interpellate. Kaya kumbaga, ang rules ng Senado, pag privilege speech, may right kung papayag siya na matanong, question and answer, ay yung senador na nagpe-privilege speech. Kung ayaw niya, hindi siya pwedeng pilitin. Tradisyon yan. Kahit panahon ni Miriam Defensor Santiago, hindi yun pumayag. Sabi ni Senate President Soto. Sabi ni Senate President Soto, matagal na ako dito. Nakita ko na yung ganyang mga nangyayari. Ang nagpe-privilege speech na senador, ayaw niya naman na magpa-interpellate, hindi mo siya pwedeng pilitin. So tanungin natin, sabi ni Senate President Soto, tanungin natin si Senator Lacson, payag ba siyang ma-interpellate? Sabi ni Senator Ping Lacson, hindi. Mr. President, ayaw kong magpa-interpellate. Ayaw nilang permahan yung Blue Ribbon, yung Senate Blue Ribbon Partial Committee Report. Tapos ngayon, i-interpellate nila ako. Permahan muna nila. Saka ako papayag na magpa-interpellate. Walang nagawa si Marcoleta. Hindi umubra yung kanyang kaarogantihan. Masyadong arugante si Marcoleta. Kala niya, kaya niyang paluhurin si Senador Ping Lacson. Hindi naman Hindi naman niya kaya si Senador Ping Lacson. Sabi ni Senador Ping Lacson, hindi ako papayag na parang bastusan Parang bastusan. Ayaw niyong suportahan yung Senate Committee, Blue Ribbon Committee report, ayaw niyong pumirma. Tapos i-interpellate niyo ako.
'Di ba, mga kabunyog, mga kababayan? Kaya walang nagawa si Marcoleta. Ang gagawin kasi ni Marcoleta, hindi siya pumirma doon sa Blue Ribbon Committee report, pero gusto niya i-quiz ng question and answer si Senator Ping Lacson. Siyempre, ayaw naman ni Senator Ping Lacson. Bakit? Kasi wala namang Blue Ribbon Committee report eh. So bakit siya magde-defend? Sabi niya, okay, permahan nyo yung Senate Blue Ribbon Committee report. Ako ang mag-i-sponsor ng report, sa kanyo ako tanungin. Kung ako na ang mag-i-sponsor ng Blue Ribbon Committee report. O, di ba? Pero kung wala namang Blue Ribbon Committee report, bakit nyo ako tatanungin? Parang nakaka-insulto naman yan. Ayan. So wala, hindi umubra yung mga technique ni Marcoleta, Ang gusto kasi ni Marcoleta, parang yung dalawang bagay gusto niyang ma-accomplish. Ano yung gusto niyang ma-accomplish na dalawang bagay? Hindi siya pipirma sa Blue Ribbon Committee report, pero gigisahin niya si Senador Ping Lacson. Yun. Itinan mo, sa tuso na ugali yan eh. Hindi ka pipirma sa Blue Ribbon Committee report, tapos yung chairman ng Blue Ribbon, gigisahin mo? Hindi naman pwede yun. Hindi pumayag si Senador Ping Lacson. Actually, ang sabi naman ni Senador Ping Lacson, kung talagang hindi ka naman sang-ayon sa Blue Ribbon Committee report, pumirma ka lang, tapos ilagay mo doon, inote mo na you do not agree with the findings of the Blue Ribbon Committee report. O pwede mo naman pumirma ka. Ang ibig sabihin ng pagpirma mo, ibig sabihin nun, umattend ka sa mga deliberations ng Blue Ribbon Committee. O, kasi nandun naman talaga si Marcoleta eh. Lahat naman ng hearings ng Blue Ribbon, nandun siya. Nagtatanong naman siya sa resource persons. Di ba? Ang dami nga niyang tanong eh. O, kinabibilo naman siya ni Senador Ping Lacson. Ngayon, kung ayaw niya doon sa findings ng Blue Ribbon Committee report, pumirma lang siya. Tapos lagyan niya ng parang I dissent. O, di ba? O, ibig sabihin, hindi ka agree doon sa Blue Ribbon Committee report. Pero pumirma ka. Kasi nag-participate ka naman sa deliberations. Nag-participate ka naman sa hearing eh. Ay dito, magulang eh. Tuso si Marcoleta eh. Ayaw niyang pumirma, pinahihirapan niya si Senador Ping Lacson, pero gusto niyang gisahin si Senador Ping Lacson. Hindi naman pwede yun.